Magandang gabi at maligayang pakikinig sa Pampatulog Stories. Bago ka matulog, pakinggan mo muna ito. Kung pagod ang isip mo ngayon, kung mabigat ang pakiramdam ng dibdib, o kung gusto mo lang ng kasama sa katahimikan, nandito ka sa tamang lugar. Wala kang kailangang gawin. Wala kang kailangang intindihin. At higit sa lahat, hindi mo kailangang tapusin ang kwentong ito. Hayaan mo lang ang boses na ito, ang tunog ng ulan, at ang mabagal na daloy ng gabi. Nasamahan ka sa kwentong ito. Walang sigawan, walang biglang ingay, walang nakakagulat. Isa lamang itong tahimik na gabi sa isang munting sari-sari store sa probinsya, kung saan ang ulan ay hindi nagmamadali at ang oras ay marunong maghintay. Kung makatulog ka sa gitna ng kwento, ayos lang. Iyon ang layunin nito. Kaya huminga ka muna, dahan-dahan. At habang nagsisimula ang kwento, hayaan mong ang isip mo ay unti-unting bumagal sa gabing iyon. Parang walang balak tumigil ang ulan. Hindi siya iyong malakas at galit na ulan. Hindi rin iyong bigla-bigla at nagmamadali. Ito ay ulan na marunong maghintay, marunong magtagal, at marunong makisabay sa katahimikan. Patak, patak, patak. Sa yero ng mga bahay sa probinsya, sa dahon ng saging sa gilid ng kalsada, sa lupa na matagal ng uhaw, pero ngayon ay tila nagsasabing, sige lang, dahan-dahan lang. Ang hangin ay malamig, hindi masakit. Sakto lang para ipaalala na gabi na, at oras na para bumagal ang lahat. Sa ganitong oras, wala nang nagmamadali. Wala nang busina ng sasakyan. Wala nang sigawan. Wala nang kailangang patunayan. Ulan lang at katahimikan. Sa isang sulok ng maliit na barangay, may isang munting sari-sari store na bukas pa rin. Hindi dahil maraming bumibili, hindi dahil malaki ang kita, kundi dahil sanay na itong sumabay sa gabi. Ang ilaw nito ay dilaw, medyo mahina, pero sapat para makita ang mga lata. Ang mga candy at ang ilang supot ng chichirya na tahimik na nakasabit sa labas ng tindahan. May bangkong kahoy na medyo basa na, pero nariyan pa rin, parang ayaw ring umalis. Ang ulan ay patuloy lang, walang tanong. Walang paliwanag, walang dahilan, at sa gitna ng lahat ng ito, may isang pakiramdam na mahirap ipaliwanag, pero madaling maramdaman. Ito ang pakiramdam ng isang gabi na hindi humihingi ng atensyon, hindi nang aagaw ng oras, kundi nag-aalok lang ng pahinga. Kung ikaw ay nakahiga ngayon, nakapikit man o hindi, hayaan mong ang tunog ng ulan ay maging kasama mo. Hindi mo kailangang intindihin ang kwento. Hindi mo kailangang tandaan ang detalye. Kahit makatulog ka sa gitna ng pangungusap, ayos lang. Dahil ang gabing ito ay hindi nagmamadali. At ang ulan, parang wala talagang balak tumigil. Ang sari-sari store ay hindi malaki. Hindi ito iyong tindahan na may malaking karatula. Wala ring makintab na salamin. At siguradong walang aircon. Ito ay tindahan na parang matagal nang nandyan. Kahit walang nakakaalala kung kailan ito nagsimula. Ang bubong ay yero. May ilang bahagi na kapag umulan ay mas maingay. Parang gustong sumabay sa patak. Sa loob, may estante na kahoy,
Medyo tabingi, pero matibay pa rin. Nakahilera ang mga delata, sardinas, corned beef. Ilang lata na mukhang bihira ng mapansin, pero nariyan pa rin, parang nag-aabang ng araw nila. May mga candy sa garapon, makukulay, pero tahimik. Walang nag-aaway kung sino ang mas matamis. Walang nagyayabang kung sino ang mas bago. Sa isang sulok, may mga chichirya na nakasabit. Ang ilan ay tila nagtataka kung bakit nariyan pa sila. Ang iba naman ay parang tanggap na ang kapalaran. Sa gitna ng tindahan, may maliit na mesa, may kahon ng barya, isang lumang notebook na nagsisilbing talaan. Ang orasan sa dingding ay mabagal. O baka ganun lang talaga kapag gabi. Parang bawat segundo ay humihinga muna. Bago magpatuloy. Tik, tik, tik. Sa labas, ang ulan ay hindi pa rin tumitigil. May ilang dumaraan na tsinelas sa putikan. May isang aso na mabilis tumakbo para makisilong. At may mga ilaw ng bahay na unti-unti nang namamatay. Pero ang sari-sari store, nandyan pa rin. Parang may sariling oras, sariling mundo, sariling katahimikan. May mga sandaling walang bumibili, walang nagsasalita, walang gumagalaw. At sa mga sandaling iyon, maririnig mo lang ang ulan, ang orasan, at ang mahina ngunit matatag na presensya ng tindahan. Kung titingnan mo ito ng matagal, mapapansin mong parang hindi ito nalulungkot. Hindi rin siya masaya. Hindi siya naghihintay ng papuri o ng maraming tao. Naroon lang siya, bukas, handa. Kahit walang dumating, may kakaibang saya sa ganitong lugar. Isang saya na di maingay. Hindi rin kapansin-pansin. Pero ramdam. Parang sinasabi ng tindahan, ayos lang kahit konti lang. Ayos lang kahit tahimik. Nandito lang ako. At sa gabing may ulan, iyan ay sapat na. Si Aling Maria ang may-ari ng sari-sari store. Hindi siya iyong tipo na palaging nagsasalita. Hindi rin siya iyong tahimik na parang galit. Siya ay tahimik lang. Dahil sanay na siya sa katahimikan. Ang kanyang kilos ay mabagal, pero hindi tamad. Sadyang ganun lang siya kumilos. Parang may kausap ang oras. Nagkaasundo silang huwag magmadali. Tuwing gabi, may mga ritual siyang ginagawa. Una, inaayos niya ang mga paninda. Kahit maayos na naman. Isang lata, itutuwid. Kahit tuwid na. Isang garapon ng candy, ilalapit sa gilid. Kahit nandoon na. Pagkatapos, bubuksan niya ang kahon ng barya. Bibilangin niya ito, 1, 2, 3. Minsan, hihinto siya. Titingnan ulit. Parang may kulang, kahit wala naman. Bibilangin ulit, mas mabagal. Hindi dahil nag-aalala, kundi dahil bahagi na ito ng gabi. May mga sandaling napapangiti siya, lalo na kapag may bariyang dumikit sa daliri niya. Parang ayaw bumitaw. Hay naku, mahina niyang sasabihin, pero walang galit. Walang inis. Sa tabi ng kahon, may maliit na tasa ng kape. Hindi ito bagong timpla. Medyo malamig na. Pero iniinom pa rin niya. Hindi dahil masarap, kundi dahil pamilyar. Uupo siya sa bangko, titingin sa labas. Papanoodin ang ulan. Hindi niya iniisip ang kinabukasan. Hindi rin ang kahapon. Nariyan lang siya sa sandaling iyon. Kasama ang ulan. Kasama ang tindahan. Minsan, may dumarating na customer. Minsan wala.
At kapag may dumating, handa siya. Hindi siya nagmamadali. Hindi rin natataranta. Sandali lang. Sabi niya, kahit wala namang nagmamadali, si Aling Maria ay hindi mahilig sa mahabang kwento. Pero marunong siyang makinig. At sa gabing iyon, habang ang ulan ay patuloy pa rin, habang ang sari-sari store ay bukas pa rin, siya ay nariyan lang, tahimik, payapa, at sapat. May mga gabing walang pumapasok sa tindahan. Pero sa gabing iyon, may ilan na dahan-dahang dumating. Kasama ang ulan. Hindi sila sabay-sabay. Walang nagmadali. Parang napagkasunduan ng lahat na isa-isa lang. Para hindi mabasag ang katahimikan. Ang unang dumating ay isang bata. May hawak siyang payong na mas malaki pa sa kanya at tsinelas na medyo maputik. Pero maingat ang kanyang mga hakbang. Tumigil siya sa harap ng tindahan. Parang nag-iisip muna kung papasok ba o manonood lang ng ulan. Magtatanong lang po. Mahina niyang sabi. Kahit wala namang nagtatanong sa kanya. Tumango si Aling Maria. Isang tango na hindi nagmamadali. Isang tango na parang sinasabing, sige lang. Nandito lang ako. Isang candy lang po. Sabi ng bata. Sabay silip sa garapon. Bumuha si Aling Maria. Dahan-dahan. Parang mahalaga ang bawat galaw. Inabot niya ang candy. Tinanggap ng bata. At ngumiti. Hindi malaki ang ngiti. Sakto lang. Lumabas ang bata. Tumakbo ng konti. Tapos huminto. Dahil masyadong madulas ang lupa. Sandaling bumalik ang katahimikan. Pagkatapos, may dumating na isang lalaki. May suot na kapote at amoy ulan. Isang tricycle driver. Halatang pagod, pero hindi nagrereklamo. Mainit pa po ba ang kape? Tanong niya. Kahit alam na niya ang sagot. Medyo sagot ni Aling Maria na parang sapat na yun. Uminom ang lalaki. Isang higop. Tapos isa pa. Napabuntong hininga siya. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa ginhawa. Tuloy pa rin ang biyahe kahit umuulan. Sabi niya, parang kausap ang sarili. Tumango lang si Aling Maria. Hindi niya kailangan ng sagot. Dahil minsan, ang salita ay hindi humihingi ng tugon. May isa pang dumating, isang kapitbahay, na ang sabi ay, titignan ko lang po. Pero matapos ang ilang sandali, may hawak na siyang biskwit. Oo nga pala, sabi niya, sabay tawa. Mahina lang, parang ayaw gisingin ng gabi. Isa-isa silang umalis. Walang paalam na mahaba. Walang dramatikong pagtatapos. Ulan lang ang naiwan at ang tindahan na muling tahimik. Habang tumatagal ang gabi, lalong lumalakas ang ulan. Hindi biglaan, hindi galit, pero ramdam. Patak sa yero. Mas mabilis na ngayon. Mas malinaw. Mas buo ang tunog. Parang sinasabi ng ulan, ako muna. At pumayag ang lahat. Ang mga usapan ay humina. Ang mga salita ay naging kaunti. At ang mga galaw ay mas mabagal. Tik, tik, tik. Hindi na gaanong marinig ang orasan. Mas nangingibabaw ang ulan. May mga sandaling parang gusto mong magsalita. Pero hindi mo alam kung ano. Kaya pinili mo na lang na makinig. Si Aling Maria ay nakaupo sa bangko. Nakatingin sa labas. Hawak ang tasa ng kape. Hindi siya nagsasalita. Pero parang may sinasabi ang kanyang katahimikan. May pusa sa gilid ng tindahan. Nakapulupot.
Nakikinig rin sa ulan. Hindi siya umuungol. Hindi rin gumagalaw. Parang alam niya na hindi kailangang gumawa ng ingay. Sa ganitong sandali, ang ulan ang bida. At ang mga tao ay mga tagapakinig lang. May ilaw sa loob ng tindahan. Medyo nanginginig kapag malakas ang hangin. Pero hindi nawawala. Parang ang tindahan mismo ay nakikinig din. At sa bawat patak, may pahinga. Patak, hinto. Patak, hinto. Kung ikaw ay inaantok na, normal lang iyon. Ang ulan ay marunong magpaantok, lalo na kapag wala kang kailangang isipin. At sa gabing iyon, wala talagang kailangang isipin. Kumuha si Aling Maria ng isang biskwit. Hindi ito espesyal, hindi rin bago, pero pamilyar. Hinati niya ito sa dalawa. Dahan-dahan, parang mahalaga ang pantay. Isinawsaw niya sa kape. Saglit lang, sakto lang para lumambot. Isang kagat, tapos pahinga. May pumasok sa isip niya. Isang alaala, hindi malinaw, pero mainit. Mga gabing tulad nito. Noon pa man, may ulan din. May tindahan din. May katahimikan din. Hindi niya tinapos ang alaala. Hinayaan lang niyang dumaan. Hindi lahat ng alaala ay kailangang buuin. May ilang sapat ng maramdaman. Uminom ulit siya ng kape. Kahit malamig na. Pwede na. Mahina niyang sabi. Sa labas, patuloy ang ulan. Pero parang mas banayad na. Parang napagod din ito. Ang sari-sari store ay nananatiling bukas. Hindi para sa negosyo, kundi para sa gabi. At sa sandaling iyon, sa pagitan ng kape at biskwit, sa pagitan ng ulan at katahimikan, lahat ay sapat na. Kung ikaw man ay nakikinig pa, o papunta na sa pagtulog, hayaan mo lang. Hindi ka hinahabol ng kwento. Hindi ka hinihila. Nandito lang ito, kasabay ng ulan. Dahan-dahan. Hanggang sa ikaw ay makatulog. May mga sandali sa gabi na hindi mo inaasahang may tatawa. Hindi iyong tawang malakas. Hindi iyong biglang sasabog. Kundi tawang parang dumulas lang. Mula sa pagitan ng katahimikan, sa sari-sari store, may isang mahinang tawa ang sumingit. Galing iyon sa labas. Isang lalaki ang napadulas sa putikan. Hindi tuluyan, pero sapat para mapangiti siya sa sarili niya. Hi, sabi niya, sabay kamot sa ulo. Narinig iyon ni Aling Maria. At bahagya siyang umiti. Hindi siya natawa ng malakas, pero ang ngiti niya ay may kasamang init. Pumasok ang lalaki. Medyo basa. Medyo nahihiya. Ang dulas pala, sabi niya, na parang paumanhin. Kahit wala namang nasira. Oo nga. Sagot ni Aling Maria. Mahina lang. Parang lihim. May isa pang dumating. Isang matandang kapitbahay. May hawak na payong na may butas. Hindi na lumalaki ang butas. Sabi nito, dumarami lang. May munting tawa. Hindi sabay-sabay. Hindi rin malakas. Parang napagkasunduan nilang huwag gisingin ng gabi. May batang bumalik. Hindi para bumili, kundi para magpatuyo ng tsinelas. Tingnan mo, sabi niya, may lawa na sa kalsada. Tumingin sila at tumawa ng bahagya. Hindi dahil nakakatawa, kundi dahil pamilyar. Ang mga ganitong tawa, hindi ipinipilit. Kusang dumarating at kusang umaalis. Walang punchline, walang paliwanag. Ulan lang at mga taong natatawa dahil buhay lang sila.
At sapat na iyon. Si Aling Maria ay nakaupo pa rin, nakikinig, nakamasid. Hindi siya sentro ng usapan, pero sentro ng lugar. At sa pagitan ng mga tawa, may pahinga, tawa, tahimik, ulan, hinga. Kung nakikinig ka pa at napapangiti ka man, hayaan mo lang. Hindi mo kailangang pigilan. Hindi mo rin kailangang sundan. Ang ngiti ay parang ulan. Darating, tapos lilipas. At ang gabi ay magpapatuloy. Unti-unti. Humihina ang ulan. Hindi agad. Hindi sabay-sabay. Parang pagod din ito. At kailangan na ring magpahinga. Ang mga patak ay mas may pagitan na. May pahinga sa gitna. Patak. Hinto. Patak. Isa-isa nang umaalis ang mga tao. Walang nagmamadali. Walang mahabang paalam. Magandang gabi. Sabi ng isa. Mahina lang. Tumango si Aling Maria. Isang ilaw sa bahay sa tapat. Ang namatay. Isa pa sa gilid. Sumunod. Ang sari-sari store ay nananatiling bukas. Kahit wala nang bumibili. Hindi dahil may inaasahan, kundi dahil hindi pa oras. Si Aling Maria ay tumayo. Dahan-dahan, inayos niya ang bangko. Itinulak ng kaunti, palayo sa ulan. Isinara niya ang ilang kahon. Isa-isa. Walang minamadali. Ang orasan ay tila mas mabagal pa ngayon. Tik, tik. Sa ganitong oras, ang gabi ay parang humihikab. At kung ikaw ay inaantok na, normal lang iyon. Ang gabi ay may ganitong epekto. Bago patayin ng ilaw, tumingin muna si Aling Maria sa labas. Tahimik na ang kalsada. May ilang patak pa rin. Pero banayad na. Parang paalam. Pinatay niya ang isang ilaw. Tapos ang isa pa. Ang tindahan ay hindi tuluyang nagdilim. May maliit na ilaw pa rin. Para sa gabi. At doon, sa pagitan ng liwanag at dilim, ang gabi ay humihimbing. Sa huli, ang ulan ay tuluyan ng humina. Hindi bigla, hindi dramatic. Parang nagpaalam lang. May ilang patak pa. Pero mahina na. Parang bulong. Ang sari-sari store ay tahimik na. Sarado na. Pero payapa. At kung ikaw man ay gising pa, o tuluyan ng napapapikit, ayos lang. Hindi ka hinahabol ng gabi. Hindi ka pinipilit. Hayaan mo ang ulan, ang katahimikan, at ang kwento na manatili sa likod ng iyong isip. Wala kang kailangang tandaan. Wala kang kailangang gawin. Huminga lang, dahan-dahan. At sa susunod na marinig mo ang ulan, kahit sa panaginip, maaalala mo ang munting tindahan, ang ilaw na dilaw, at ang gabing hindi nagmadali. Ngayon, oras na para magpahinga. Ang ulan ay nagpaalam na ng dahan-dahan. Kung naririnig mo pa rin ang boses na ito, ibig sabihin, gising ka pa. At kung hindi na, ay mas mabuti. Hindi mahalaga kung saan ka nakatulog sa kwento. Dahil hindi ito kwentong kailangang tapusin. Ang mahalaga ay nakahanap ka ng pahinga. Kung ang mga mata mo ay mabigat na, hayaan mo lang silang pumikit. Walang kailangang labanan. Ang ulan ay tapos na. Ang gabi ay tahimik na. At ang sari-sari store ay nagpahinga na rin. At kung sakaling magising ka ulit mamaya, pwede mong balikan ang kwentong ito. Nandito lang ito, hindi nagmamadali. Ngayon, oras na para matulog.
Hayaan mong ang katahimikan, ang ulan, at ang gabi ang magbantay sa iyo. Magandang gabi at mahimbing na tulog.